Okay, so, hello guys. So, andito ako para i-discuss sa inyo yung topic natin kanina na interrupt dahil sa nawala ng kuryente. So, alam ko naman na aware kayo dahil hindi lang ako yung nawala ng kuryente, kundi kayo din mismo, okay? So, this time guys, i-discuss ko sa inyo isa-isa ano yung mga bahagi na kailangan yung palitan, ano yung mga bahagi na hindi nyo dapat pakialaman, or ano yung mga bagay na dapat unahin nyo sa pagbuo ng tinatawag nating pananaliksik. So, mag-focus muna tayo sa front page, yung paunang pahina bago tayo tumungo sa tinatawag nating Kabanata 1 o Chapter 1. Okay? So, gaya nung nabanggit ko kanina bago tayo mag-end nung ating Google Meet, so bago mawala yung ating Google Meet, nabanggit ko sa inyo na ang gagawin na nating group or yung gagawin na nating pangkat sa inyong gagawing research is kung ano yung inyong pangkat doon sa ginagawa nyong practical research din. Okay? So, para at least kumbaga, hindi na kayo mahihirapan sa paghahagilap o paghahanap ng mga magiging kagrupo nyo. Okay? So, kung sino yung kagroup nyo doon sa inyong subject na practical research, so halos kapareho lang din naman siya nung gagawin nyo dito. Kung kaya't, napili ko na kung sino yung mga kagrupo nyo is yun na din yung magiging kagrupo nyo dito. Okay? So, una guys, itong sample na to is ginawa din ng mga ABM student. Okay? So, ABM student noong nauna or kabilang taon pa. Okay? So, kumbaga, i-discuss ko sa inyo ano yung mga bagay na kailangan yung malaman sa pagbuo ng chapter 1. Okay? So, unang-una guys na kailangan yung palitan. So, nga pala, don't worry, ibibigay ko sa inyo itong copying ito. Okay? So, tips lang guys, kailangan, pag ibinigay ko itong copying ito sa inyo, isave nyo siya ulit ng panibago. So, magkaroon kayo ng dalawang copy ng sa ganun. Yung isang copy is para sa pagbabatayan nyo and then yung isang copy is for your editing. So, yun yung ipapasa nyo sa akin, which is yung isang copy. Para at least, ma-edit nyo man siya, hindi kayo mawawalan ng pagkakataon or hindi kayo mawawalan ng batayan. Okay? So, start na tayo guys. So, unang kailangan yung palitan po dito is yung pamagat. Okay? So, hindi po yan ang pamagat nyo kung kaya't kailangan nyo itong palitan. So, ang pinakamalaking tanong is, ma'am, saan po kami kukuha ng aming title? So, guys, ang kukuha ninyo pong title o ang gagamitin yung title is yung ipinasa nyo sa akin sa session 10. Okay, yung topic natin sa session 10, di ba? May activity akong pinagawa sa inyo na kung saan magbibigay kayo o mag-iisip kayo ng title o pamagat na i-explain nyo sa akin kung bakit iyon yung napili nyong pamagat. Okay? So, dahil isang grupo kayo, lahat ng miyembro ng grupong yon ibibigay lahat ang title and then pag-uusapan nyo, okay, so magbe-brainstorming kayo alin dito yung pinaka-best title para sa aming grupo. So, tandaan nyo guys, yan mismo yung magre-represent ng group nyo. Kaya please, piliin nyo alin dun yung pinaka-best title para sa inyo. Okay? So, ayun guys, yun yung unang kailangan palitan dito, yung inyong title. Okay? So, next part. So, sa part na to, wala kayong kailangan baguhin kasi fix na siya. Yan na din mismo yung lalamanin ng inyong pananaliksik. So, next part. So, ito pong pangalan ng mga to, na mga nina ay papalitan nyo ng mga pangalan ninyo. Ako alphabetical arrange po. Okay? So, depende kung sa first name nyo gustong maging mai-arrange siya or sa surname. So, depende sa inyo. Basta siya ay naka-alphabetically arrange. Okay? So, tandaan nyo kung paano, kung gaano, kung anong pagkakasunod-sunod ng mga pangalan dito sapagkat gagamitin nyo rin sila sa ibang bahagi ng inyong kabanata 1. Okay? So, next part. So, yan pong Marso 2020 is papalitan natin ng Abril 2021. Okay? Abril 2021. So, guys, punta naman tayo sa tinatawag nating dahon ng pagpapatibay. So, guys, dito naman ang kailangan yung palitan po. Okay? Yung bahagi, yung mga bahagi na naka-bold po. Okay? So, una, etong title, guys, yung gaya na nabanggit ko kanina, kung ano yung title na napili ng grupo nyo, yun yung ilalagay nyo dito. Okay? And then, nakalagay dyan, inihanda at iniharap ni na. So, ang ilalagay nyo po dyang pangalan is yung pangalan ng grupo or ng mga miyembro na bumubuo sa inyong grupo. Kung paano yung pagkakasunod-sunod nyo kayo doon sa front page, ganun din po yung ilalagay nyo dito. Okay? So, next is na kailangan baguhin. Ito pong bahagi ng tagapayo. So, ang ilalagay po ditong tagapayo ay si ma'am mismo. Okay? So, hayaan po muna na ito ay blanco. So, dito naman tayo sa lupon ng mga examiner. Guys, kailangan pong palitan yung bahagi ng tagapangulo. So, ang ilalagay po ulit ay si ma'am. Okay, so dun po sa dalawang part, sa bahagi ng mga kasapi o dalawang bahagi ng kasapi po dyan, kailangan burahin yung dalawang pangalan dyan na Ginang Rosette Aguilar at yung Binibini Joanne. So,
wala po muna kayong ilalagay, ihahayaan nyo po muna siya na naka-blank, and then yung word na kasapi lang po ang maiiwan. Okay? So, next is, dito sa part na to, wala kayong kailangang baguhin sapagkat ito naman ay wala pa tayong exact date. Okay? So, wala pa tayong exact date kung kailan nyo to i-defend or ipepresent sa aming guro, sa aming mga guro or sa akin. So, itong part ng Ginoong Isidro Enrique, so wala muna po kayong gagawin dyan, walang papalitan kasi yan po talaga yung ilalagay natin. Okay? So guys, pag-usapan naman natin yung inyong thesis abstract. Okay? So, dalawang bagay na kailangan palitan. Una is yung pamagat nyo, so depende po ulit kung saan yung napili. And then yung mga mananaliksik, so kung ano po yung pagkakasunod-sunod kanina sa una, and then dun sa mga pangalan, ganun din po yung ilalagay nyo dito. Okay? Dun po sa dahon ng pagpapatibay, kung maaalala, yun din po yung pagkakasunod-sunod na ilalagay dito sa inyong thesis abstract. Okay? So, next na kailangan palitan is yung taon. So, papalitan po natin, gagawin po natin siyang 2021. And then, sa tagapayo, kailangan po papalitan din, ilalagay din po si ma'am. Okay? So guys, dito naman sa buod, ito kumaga i-assume nyo muna ito guys. I-assume nyo na ito yung lalabas sa inyong gagawing research o pananaliksik. Okay? So ayan, kailangan simulan nyo din sa ganito na ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa kung ano po yung inyong title. Okay? So hindi po kinakailangan ilagay yung lugar na paglalagyan nyo o pagkokondakan ng research. Hindi rin po kailangan ilagay kung sino yung mga respondente. Kumbaga, ilalagay nyo lang po dito is ano yung focus ng inyong research. Hindi kasama yung respondente at yung specific na lugar at taon ng inyong research. Okay? So, next, sabi dyan, kung ano ang demograpikong kalagayan ng mga respondente batay sa kanilang kasarian, edad, grado, sa entrepreneurship sa unang markahan. So, yan yung guys, mga unang tanong na nilagay o gagamitin nila kasi po, ito yung sa palagay nila is kailangan nilang makuha sa respondente. So, kayo din, allowed kayo na kunin tong mga to kung sa palagay nyo is may kaugnayan siya sa inyong research. Okay? Okay, so next part, dito po sa bahaging ito, sa nagsilbing pangunahing instrumento ang pagsusulit. So guys, kung ang gagamitin nyo sa inyong research ay survey, interview, or questionnaire, or kung ano mang uri ng pagsusulit, dito nyo po siya ilalagay. Okay? Ilalagay nyo rin po dito sa buod kung ilan yung eksakto ng bilang ng inyong mga respondenteng gagamitin. Okay? Kapag gumamit po tayo ng word ng bilang, so kailangan ilagay po natin sa open and close parenthesis yung kumaga number niya mismo. Okay? So, saan sila magmumula yung mga respondente nyo kung sila ba ay nasa ganitong strand, nasa ika-11 taon or nasa ika-12 taon. So, depende po sa inyo. Kailangan lang specific tayo sa kung sino ang ating magiging respondente. Okay? So, dito naman po sa part na to, ilalagay nyo or i-assume nyo muna ulit guys, ano yung possible. Okay, yung pinaka-possible na maging kalalabasan ng inyong pag-aaral. Okay, so unang part is, halimbawa, naglagay din kayo ng bilang ng mga respondente. So, pwede nyong ilagay, kagaya dito, nilagay nila na pantay ang bilang ng babae at lalaki. So, kailangan lang guys, aware kayo na sakto yung bilang dun sa nauna nyong nabanggit pati dito. Halimbawa, sabi nyo na pantay ang bilang ng babae at lalaki. So, nilagay nyo na 50 and 25. So, magtototal lang siya ng 75. So, magkakaroon kayo ng problema na bakit hindi nagtali ang inyong nakalagay sa una at dito sa kinalabasan ng inyong pag-aaral. So, kailangan pantay-pantay. Kailangan siguraduhin yung mabuti na pare-pareho yung mga datos na kailangan yung ilagay. Okay? So, ayan, naglagay din sila ng edad na nakita nila sa kanilang pagsasaliksik o pagpapasagot ng mga survey or questionnaire na ang mga respondente nila ay pumatak sa 15 to 17. Yun yung pinaka-age bracket ng mga respondent nila. Okay? So, ang nilagay din dyan kung sino yung mga lumabas na yung mga marka, ano yung mga naging possible na bracket. So, pumatak sa 86 to 90 yung mga grades ng mga batang kinuha nila. Okay? So, dito sa last part guys, last part dun sa inyong buod, ilalagay nyo po muna or i-assume nyo rin po ulit ano yung pwede nyo maging mungkahi. Ano yung pwede nyo i-suggest para mas mapaganda o mas mapaayos ang inyong research. Okay? So, next is
punta po tayo sa tinatawag nating pasasalamat. So guys, dito po sa pasasalamat, meron po ditong sample na kung saan sino yung mga taong nakatulong sa pagbuo niyo ng research. So yun po yung kailangan yung pasalamatan. Okay, so depende sa inyo kung ano yung gusto nyong pagkakasunod-sunod. So meron ditong example sa punong guro, sa inyong guro tagapayo, then meron din po example dito para naman sa mga respondenteng ginamit nyo. So, kayo na yung bahalang mag-reason out kung bakit nyo sila pasasalamatan. Okay? So, yan po. Meron din pong halimbawa sa pagpapasalamat sa Diyos. Okay? Sa Panginoong Diyos. So, depende po ulit sa inyo. Basta wag kakalimutan guys na maglagay ng word na mga mananaliksik. Okay? Wag na pong ilalagay yung pangalan nyo. Okay? So, kailangan lang po ilagay yung word na mga mananaliksik. Okay? So, punta po tayo sa paghahandog. So, guys, kung sino yung pinasalamatan nyo, sila po yung paghahandogan nyo ng inyong research. Okay? So, ayan, maikli lang naman siya, guys. So, pwede nyo siyang pagbatayan. Pero, laging paalala ni ma'am, wag nyo pong kokopyahin kasi papatak tayo sila tawag nating plagiarism. Okay? So, next. Okay, so dito sa gilid na part, sa left side, so ilalagay nyo po yung mga initials ng inyong pangalan. So, syempre, kailangan kung ano yung pagkakasunod-sunod nyo doon sa front page, ganun din yung pagkakasunod-sunod dito sa inyong paghahandog. Okay? So, next, dito po sa talaan ng nilalaman hanggang sa talaan ng tala na yan, dito po sa, hanggang dito sa talaan ng talahan na yan, wala po kayong babaguhin o gagalawin. Okay? So, pag-usapan po natin yung inyong kabanata 1 na bubuuin after po ninyong gawin yung inyong front page. Okay, so una guys, bakit tinawag na suliranin? So, dahil po dito nyo ipapakilala ano yung magiging problema or nakita nyong problema sa inyong research. Okay, so sa unang part is introduction. Imagine nyo na magpapakilala kayo ng isang tao or ng isang bagay. Okay, so para kayo nagkwekwento. Yun po yung gagawin nyo sa introduction. Ipapakilala nyo or bibigyan nyo ng idea yung mga babasa o sino mang mga makababasa nito na ito yung background, ito yung pinagmulan ng tinatawag nating suliranin. So, gaya nung sinabi ko last time, ang aming research is about sa motibasyon sa pag-aaral ng Pilipino. So, ang nilagay namin sa part ng introduction, ano yung meaning muna? Ano yung meaning ng tinatawag nating motivation? And then after nun, paano ba or kailan natin matatawag na motivated ang isang tao or kailan natin matatawag na kulang sa motivation ng isang tao? And then after nun, meron pala tayong uri ng mga motivasyon. So, meron tayong tinatawag na panloob at panlabas na uri ng motivasyon. So, kumbaga guys, ini-introduce nyo sila papunta dun sa inyong suliranin. Okay? So, next part is paglalahad ng suliranin. So, guys, papakita ko to sa inyo kasi dito nyo ilalagay sa part na to yung mga questions na gusto nyo ipasagot sa inyong mga respondente. Okay? Okay, so ayan guys. So, unang part is ilalagay nyo, ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa iba't ibang salik. So, dyan nyo na po ilalagay yung, kumaga dyan nyo na ilalagay yung pinaka-title kompleto na guys. Ilalagay nyo na yung specific na lugar, and then yung specific na taon, and then specific na mga respondente yung gagamitin nyo dito po sa part ng paglalahad ng suliranin. Okay? So, dito nyo rin po ilalagay, ayan, alin yung mga tanong na gusto nyong makuha o mga datos na gusto nyong makuha sa inyong respondente. Okay? So, meron po sila ditong tatlong inihandang mga katanungan. So, pwede nyo rin po silang pagbatayan. Okay? So, guys, balikan natin yung sinabi ko kanina sa paghahandog at pasasalamat. So, yun po yung ilalagay nyong mga tao o mga grupo ng tao dito sa kahalagahan ng pag-aaral. Okay? So, ilalagay nyo po dito. Ito ay magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang sa mga taong ito at bakit. Okay, so yun po yung pinakasasagutin nyo. Ano yung mga pakinabang o kahalagahan ng inyong research para sa punong guro, para sa guro ng inyong subject na ito, para mismo sa inyong mga mananaliksik, and then sa mga susunod na mga mananaliksik, and then syempre dun mismo sa inyong mga respondente kasi dun talaga tayo nakafocus. Ano yung pakinabang or solusyon ang pwede nilang makukuha, ano yung magiging epekto nito sa kanila. Okay? So, i-reason out nyo lang din dito guys kung ano yung pwede nilang makuhang pakinabang sa inyong research. Okay? So, last part guys, sa saklaw at limitasyon. So, ipapakita po dito yung sinabi ko sa inyo noon na pag gagawa kayo ng title, kailangan
paliitin nyo ang saklaw ng inyong research. So, ganun din po dito, ilalagay nyo lang, ano ba yung mga nakaka-apekto, kumbaga paliliitin nyo lang. Okay, ano yung naapektuhan? Okay, paano naapektuhan ng inyong mga, kumbaga i-explain nyo lang kung gaano kalawak ang inyo or gaano kaunti o karami ang nakuha nyong kasagutan or datos. So, dito sa last part guys, kung mapapansin nyo nakalagay, limitado lamang ang sagot ng mga respondente batay sa isinagawang pagsusulit ng mga mananaliksik. So, sa madalit sabi guys, may kakulangan sa datos ang mga respondente ay ang mga mananaliksik na nagsagawa ng ganitong research. So, sinasabi lang nila na or inire-reason out nila na kulang yung kanilang datos na nakuha. Okay? So, that's it guys. So, I think, I'm hoping na naintindihan nyo kung ano yung kailangan nyong baguhin, ano yung kailangan nyong ilagay sa pagbuo ng inyong kabanatawan. Okay? So, if ever po na may katanungan kayo, so feel free na i-message ako or i-PM ako dun sa aking personal account at kaagad-agad ako ay sasagot sa inyo. Okay? So, that's all for today guys. So, see you on next meeting. Okay? So, nga pala guys, so dun po sa inyong deadline, so possible na may magtanong sa inyo, ma'am, kailan po ang deadline? So, ang pinaka-online class natin is Tuesday. So, i-assume ko po or i-expect ko sa inyo na by Tuesday, meron na kayong nasimulan. So, possible na nangangalhati na kayo sa chapter 1. So, hindi ko naman po ina-expect or pina-pressure kayo na kailangan agad pagdating ng Tuesday, tapos na kayo dito. Okay? So, hindi po. Ang hinihiling lang ni ma'am, gamitin niyo ng tama yung oras, yung modular time natin. Kaya pinilit ko talagang makapag-record para yung oras ng modular is magamit nyo para makapag-usap kayo about sa title, about sa pagbuo ng inyong research. So, kung meron man kayong kagrupo na hindi nakakikipag-participate, so hayaan nyo sila. So, huwag kayong magpa-apekto. Okay? Huwag kayong tumigil dahil hindi sila gumagawa. Bagkus, gumawa kayo ng para sa sarili nyo at para sa inyong grupo, hindi para sa kanila. Okay? So, that's it guys. So, thank you po sa inyong pakikinig at pagbibigay ng oras.